kapatid, isa pong call center agent ang nag-share ng kanyang story sa ating Facebook page. Since 2008, na-diagnosed with end-stage renal disease si Alexander Rojas. Kahit na may sakit, nagawa po niya magtrabaho bilang call center agent para na rin makadagdag sa kanyang panggamot. Sa umaga ang kanyang dialysis at sa gabi naman ang kanyang shift. Marami raw sa kanyang kasamahan ang may ganitong sakit. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang buhay at pamumuhay. Sa lahat ng sacrifices ng kanyang asawa at ina, gusto pong ipahati ni Alexander ang kanyang taus-pusong pasasalamat. Thank you for the Facebook message, Alexander. Dalangin namin ang iyong agarang paggaling. And keep praying, we'll be praying for you also. Yan. Sabi nga po ni Alexander, mga kapatid, marami sa kasamahan niya ang may renal disease. Bukod po dito, nakaka-alarma din po ang patuloy na pagtaas ng bilang ng HIV cases sa mga call centers. Mga kapatid, makakasama po natin ngayon ang dalawang matapang na hinaharap ang kanilang pagiging HIV positive. Sina Wango Galiaga, may I say, anak ni Direk Peke, and Humphrey Goriseta. Welcome to the show, Humphrey and Wango. Good looking boy. Okay. Wango, okay, I'll ask this question to you both. Paano kayo naging HIV positive? Well, Wango first. For me, para sa akin, medyo risky talaga yung buhay ko before. Nung, yuppie ako, young adult, yung mga 22 to 26, sabihin natin, I would go and have, like, party parate, and then I would have unprotected sex sa mga multiple partners. Some people kasi would think pa rin na parang aksidente yung HIV or later on AIDS, kung mamaya di ang minaras full-blown na. What about you, Humphrey? Practically, parang yung kay Wango din, I've been into risky sexual behavior and I didn't know how to protect myself. So, I ended up acquiring the virus. Okay, I'd like to know when and how you found out that you were HIV positive and how did that make you feel? Ikaw, Wango. Ako nalaman ko nung August 2008. I'm not kasi hindi ako sakitin. As in, before I used to work in television advertising. So, syempre puyat parate, hard work. Malakas yung resistensya mo. Oo, and then biglang 2008, tuloy-tuloy, January, nag-ear infection ako, tonsillitis, March, yun ang mga symptoms. So, dahan-dahan. So, I was supposed to have a chest x-ray done. For bronchitis naman, that was, August. So, pinasama ko na rin yung HIV test. And then yun. Okay, well, how long, ninenervous ka ba? Hindi. Hindi, akala mo wala. Hindi kasama. Wala. Parang lang yan, what do you call it? Parang SOP. Oo. Okay, oo. Gawin na rin natin, yung parang gano'n. Gawin na rin, nandiyan na di ba? What about you? Mine is different, but we're practically the same age. Ako naman, January 2008. I was supposed to go abroad in the Middle East. I was handpicked for a really lucrative job, and then part of the application is the medical exam, and part of it was HIV. I was medyo clueless ako kung ano yun. Basta they would just ask me na i-take yung paper for yes, have HIV test, so go lang. Sige lang, parang siya rin. Parang ganun lang. Hindi ko alam. And then, medyo mas matagal lang siya kumpara doon sa mga kasamahan ko. And it turned out na I'm HIV positive. But the difference was, unlike Wango, wala akong anything na naramdaman. Not even a cold or not even that. How did you tell your families and how did they take to it? How did they accept it? Well, for me, alam naman kasi nila yung buhay ko eh. They knew na ganun yung lifestyle ko. And so, syempre, para sa kanila medyo galit sila because they told me already to practice safe sex. Alam mo yun. Gagawin mo na rin lang. Mag-ingat ka na. May warning na ako. Hindi ko lang sinunod. So para sa kanila medyo hindi ka kasi nakikinig. Alam mo yun? Pero they were so... Your dad pa naman so cool. Diba? They took it very well. And then, syempre, lahat kami na-sad because bago nangyari to sa akin, yung alam lang namin sa HIV, nakikita namin sa movies. Tapos biglang na sa'yo na. Oo, so syempre, kala namin wala nang mangyayari sa akin, patay na ako, etc. Then nung nagbasa kami ng mga sa internet, then kinausap ko yung mga doctors ko, nung nalaman namin, hindi pala ganun eh.
nag-change na yung buong situation namin. And then, ayun, gumanda yung relationship namin more. Even Imagine, it made you closer. So, parang masasabi mo, you still live normal lives. It's just very carefully now. Okay? Ayan, si Humphrey, ikaw naman, paano mo sinabi? Mas malungkot siya kasi yung setting, hospital. Tapos, nasa hospital. Si Wango sa bahay. So, si Wango sa bahay, medyo, racing sa'yo. Ayun. Tapos, under the blanket, nag-uusap yung family. Yung sister ko yung nagsabi. Anyway, to cut it short, nasabi niya, nag-iiyakan sila lahat. Nag-iiyakan, tapos yung... Akala rin nila, Feeling, pakiramdam ko, yun din yung iniisip nila na parang... Ililibing ka na. Saan ito? Parang gano'n. So, yung nanay ko, lumapit na lang sa akin. Nasa ilalim ako ng blanket eh. Umiiyak din ako. Tapos binaba niya lang yung blanket. And ito yung na-touch talaga ako. Kasi sabi niya na, hinaplos niya yung pisngi ko. Ang tanong lang niya, anak, ano nangyari sa'yo? Ang sagot ko naman, syempre umiiyak ako. Ang sagot ko na, mami, nagkasakit ako. And then, yun din, katulad din nung kay Wango, and I think a lot of people living with HIV goes through this phase na mas naging protective yung family ko. And I can say kasi kay Wango, alam nilang meron discrimination na kadikit minsan from other people. And then concerned sila sa health mo, and yung pinakamagandang nangyari is mas naging close ako sa kanila. I don't used to say, I love you, pero ngayon nag-I love you na kami. Tsaka alam niyo, when you find out that somebody has HIV, they're not, hindi contagious, di ba? Unless you have unsafe sex na naman, and ganyan. The more they need you, the more you should show them some empathy, sympathy, and more support, di ba? Kasi kung sa inyo nangyari, it can be cancer, it can be anything, nagkataon lang sa kanila HIV. Ako, di ba? You live and let live. Thank you so much. At sa ating pagbabalik ang mga eksena sa likod ng fire exits ng call centers, yung mga fire exit na di ba usually walang tao? Naku, may mga nagaganap pala dyan. Mabubunyag na natin. Thank you so much, Wango. Thank you so much, my darling Humphrey. Yes, you just enlightened so many people. Kasama pa rin po natin si Wango at si Humphrey para usisain naman ang nakakaalarmang pagdami ng may HIV, lalo na sa call centers ngayon. Ako, naging laman ng mga balita ang pagtaas ng kaso ng HIV sa mga call center. Humphrey, nagtrabaho ka for 8 years, diba, sa isang call center as an agent. Naging supervisor ka rin, correct? And bakit sa tingin mo maraming nagkakaroon ng sakit na HIV sa call centers? It's alarming, because the rate is rising. Dumadami yung cases ng HIV because of yung na-mention nga natin na unprotected, penetrative sexual intercourse. Okay, ito naman isa pang controversial na topic. Yung tinatawag nilang FUBU. As in, FU bodies. Uso daw sa mga kabataan ngayon ang relasyon na tinatawag na FUBU, o hindi sila mag-boyfriend pero nagtatalik sila. Parang friends with benefits. Lalo na in a work environment like the call, specifically like the call center, that's so, parang may sariling mundo, ganon. Bakit hindi naman kasi 24 hours nagre-ring yung telepono, di ba, ng lahat ng agents right? So, sometimes, do people get bored and they find something exciting to do? May theory din ako tungkol dyan, because also dahil napakaliit ng mundo nila minsan, na sila lang ang nasa loob ng, especially pag night shift sila, paglabas nga nila, lahat ng tao, pagising pa lang, papunta pa lang sa work sila. So, iba yung mundo nila. As in, nandito sila sa Manila, pero iba yung schedule nila. Parang hindi rin... Ibang mundo. Ibang mundo. So, kahit minsan may asawa na, tapos walang alam yung asawa, meron siyang second life. I mean, di ba, alternate na existence sa loob ng call center. Yan pwede din mangyari. Anyway, nakikita ang mga FUBUs daw, usually, para hindi mabukos sa fire exits o madidilim na kwarto na hindi ginagamit. Lalo yung mga night shifters, di ba? Do you have an idea kung kailan at paano ito nangyayari?
Or have you, any knowledge? Yung call center kasi, fire exit sa call center, yung structure niya, parang yung stairwell lang. Yung ganyan. So, yung mahirap. Kasi pagbukas na gano'n. Tapos grupo kayo, makita kayo dyan. So, hindi ko alam kung may nangyayari nga, pero at least sa experience ko, wala. But not all fire exits are like built that. the same way. So hindi natin dinidiscount yun. Now, yung sa mga lounges naman, well, so far yung mga lounges ng mga call center na pagtrabahan ko may infrared CCTV. So, yun yung hinahuli, nakakahiya naman. So unless may gusto silang future sa industriya na yun, hindi ko na nakalaman. Anyway, Humphrey, sa call centers daw, ang nire-require ngayon, na lahat magpa-HIV test muna before applying? Personally, wala pa naman akong nami-meet na call center or any private company, first-hand na nami-meet na nag-i-impose ng mandatory testing. Yung palagi ko lang nililinaw na, yung blood testing dyan, hindi naman kasi kasama yung HIV testing kasi very specific yung HIV testing. Anong tinetest? Anong hinahanap pag may blood test? For pre-employment, usually the regular blood count, ganyan. Yun, regular CBC, WBC count, the regular procedure. Pero yung HIV To test, find out what? kung healthy sila, healthy to work, hindi sila high blood. Kasi alam natin yung call center, di ba, working in the evening. So, correct. Okay. Yung blood pressure. Yung mga ganyan. So, alam ko lang kasi pag magpapasurgery ka. Ayun. So, basta generally, titingnan nila if you are fit to work. Now, even if you're HIV positive, like kami ni Wang, But you're fit to work in the other aspects of your... Yes. So, yun yung tinitingnan. So, HIV testing, per se, very specific yan. Parang hepatitis, parang for diabetes, very specific yan. So, kung yung mga tao na nagbabalak na mag-work sa call center, huwag kayong matakot kasi unang-una, illegal na mag-test for HIV. Pangalawa, na very promising din, kung meron silang career path na sinusundan, very promising yung call center. It improves your confidence, it improves your really. And you know what? Here's one more thing na hindi tayo nagkaroon ng chance pag-usapan earlier. You're able to also make new friends and siguro form families, di ba? Yun naman ang positibong side. Meron kang iba namang klaseng support group. You make a new family. Thank you very much, Wango and Humphrey. Thank you so much. Tuloy-tuloy sana patnubayan kayo ng lakas at tapang sa laban nyo against HIV. I pray for a miracle that there be a cure for all HIV and even AIDS patients soon, as much as I pray for all cancer patients, no? To have that cure now. Thank you so much, Wango and Humphrey. Thank you. Di ba dami nating